Noong unang panahon, may isang kaharian na pinamumunuan ng isang mabait at matulunging hari. Ngunit may isang masamang tao na nagalit sa kanyang pamumuno at nais agawin sa kanya ang trono at ang buong kaharian. Ito ay si Prinsipe Bronax. Isang araw biglang sinugod ng masamang kapatid ng hari na si Prinsipe Brunok ang palasyo. Nang malaman ito ng hari na si Achilos, madaling iniligtas at ipinapalayo ang munting prinsipe sa palasyo at ibang mga tauhan, ang reyna at ibang kababaihan. Inuutos ng hari kaagad na magpapadala ng mensahero para sa mga sundalo na nagbabantay sa ibang rehiyon upang tulungan ang ibang sundalo nandoon sa palasyo. Sinigurado ni Bronax na umaatake na konti lang natitira na sundalo sa palasyo. Nang makauwi ang ibang sundalo sa palasyo ay huli na ang lahat. Sinakop na ito ni Bronax. At hindi naglaon nagtagumpay ang masamang prinsipe na si Bronok, sinakop nito ang kaharian at ang buong palasyo. Laking saya ng masamang prinsipe na nakuha nito ang trono ng hari na si Haring Achilos. Si Bronax ay isang ampon lang na kapatid ni Haring Achilos. Ang hari ay walang nagawa sa pagsalakay ng mga tauhan ni Bronax at hawak ngayon ang liig ng kanyang mga tauhan sa palasyo. Kalungkot ang mga pangyayari at hindi pa nalaman ng lahat kung ano na ang kalagayan ng hari na siyang sentro sa pag-aklas ni Bronax dahil nagkahiwalay sila sa panahon na nagsimula na sugurin ang palasyo. Muntik na mahuli ang reyna, ngunit nailigtas ito sa kanyang kapatid na general samantala ang unang anak na prinsipe na si Jeros ay nabihag ni Bronax samantala ang bunsong prinsipe ay hindi pa nalaman kung nasaan na. Sobrang nag-alala ang ina nito ang reyna sa kanyang dalawang anak na nawala. Hindi niya alam kung nasaan na si Prinsipe Orion ang bunsong prinsipe. Nag-alala na ang lahat kung nasaan ang bunsong prinsipe na si Prinsipe Orion. Ngunit ito'y nailigtas ng isang sundalo ng hari sa palasyo. Nagtatago ang dalawa sa gitna ng maraming damuhan sa isang bundok. Habang sila ay nagtatago, may naririnig sila ng mga pararating na mga kabayo. Alam nila na malapit na ito. Natatakot ang bata, ngunit pinigilan ng sundalo ang bata na huwag umiyak at kikilos. Marami ng mga sundalo na naghahanap sa kanila, at muntik na itong mahuli sila sa kamay ng masamang sundalo, buti na lang nakakita sila ng paraan. Dinala niya ang bunsong prinsipe sa ligtas na lugar, kasama ang pamilya ng sundalo. Noong makarating sila sa isang kuweba na kinalalagyan ng pamilya ng sundalo, doon na ibinuhos lahat ng dinaramdam ng bata ang takot, panginginig at laking pagkalungkot na nawala ang kanyang mga magulang at kapatid. Umiiyak ito ng todo ang bata. Sa panahong yon, kawawa ang lahat ng kalagayan sa mga tauhan ng buong imperyo ng Oriumasya. Maraming tao ang nawalan ng tahanan, trabaho at sundalo na namatay sa palasyo dahil sa pakikipaglaban. Maraming mamayan ang nakaligtas at nagtatago sa bukiring rehiyon ng distrito ng Oriumasya, kasama na ang munting prinsipe na si Prinsipe Orion. Inaalagaan ito ng kamag-anak ng sundalo na nagsisilbi nitong mga magulang ngayon. Nakatira sila sa ilalim ng isang kuweba. Dahil delikado po sila na lumabas. Ang kanilang tinitirhan ngayon ay malapit sa teritoryo ng ibang kaharian na tinatawag na Ecclesia. Isang umaga, nadiskubre ni Aling Maria na sobrang init ng mahal na prinsipe at nilalagnat, labis na nag-alala si Mang Lucas sa nangyari ng maliit na prinsipe. Resulta ito sa nangyari sa bata. Humanap ito ng paraan na makakita ng maiinom na gamot ang bata. Lumabas si Mang Lucas at naghahanap ng halamang gamot. Habang naghahanap si Mang Lucas ng mga halamang gamot sa kagubatan, ay laking gulat na lang nito na makita nito ang mga sundalo ng masamang hari na si Bronax. Abangan po ninyo ang susunod na mangyayari sa buhay ni Prinsipe Orion.